Okay, punta na po tayo rito sa kay BP Sara. Alam niyo may kinakailangan po tayong, ano rito 'no. Eto muna yung, sagutan nila ni Redon. Kaya naniniwala po ako na tatakbo po si BP Sara sa Supreme Court na naman. Eto po ang sagutan nila sa posibilidad na isabpina ang, ah, eh, tax return, bank transaction, check document ng negosyong nasa SALN ni BP Duterte. Kausapin muna nila, sabi po ni BP Sara, kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga ilan sa mga members ng House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan. At more than that, ay lumalabas na para silang mga law benders. Ayan, mga law benders pala kayo. O, kung law benders ang akusasyon ni BP Sara, kinakailangan niya na tumakbo sa magsasabi na kayo ay binibend nyo yung law o nilalabag nyo yung saligang batas. Pag ganito na po ang sitwasyon, umapalag na si BP Sara sa pinaggagawa ninyo at sinasabihan na kayong law benders, patakbo na po yan sa Supreme Court. Okay. Kaya po ad cautelum ang nakalagay doon sa sagot ni BP Sara dahil para hindi siya ma-technical. Kasi pag sumagot lang siya, hindi niya nilagay yung ad cautelum. Ang ibig sabihin po nun, nagpapailalim na siya dito sa inyo, sa Committee on Justice. Pero dahil may ad cautelum, sasagot ako, pero para sumagot lang. Pero hindi ko pa rin inaalis yung aking karapatan na questionin yung mga pinagagawa nyo sa Committee on Justice. Okay. So kung unconstitutional, may nakikita silang unconstitutional na ginagawa, itong si Laridon, si Shell Jokno, pwede silang tumakbo sa Supreme Court. So ano mangyayari pag tumakbo si BP Sara sa Supreme Court? Anong mangyayari? Eh di sayang ang bayad, sayang ang maleta. Kung nagkabayaran man, kung may maleta mang involved dyan, bayad lang ng bayad yung nagbibigay ng maleta sa inyo pero masasayang lang ang inyong pagod dahil ayan na po. Pupunta na naman ng Supreme Court yan. So ano po ang sagot ng ilong ni Redon? Wala pong pang-abuso dahil nasinghut ko na po ang lahat ng pang-abuso sa Pilipinas. Ang galing ng sagot ng ilong mo. Wala pong law bending dahil kayang-kaya po silang idiretso ng ilong ko. Dito kundi ang pagpapatupad ng mandato ng proseso ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kailangan pong ipaliwanag ng pangalawang Pangulo itong tinatawag nating 50 million wealth gap sa kanyang pag-aari. Siyempre, pag hindi ito napaliwanag, mula doon sa kanyang mga negosyo, profesyon at iba pang pagkakakitaan, meron pong prima facie findings na ito po ay unexplained wealth. Kita nyo ha? Papaliwanag natin mamaya kung ano yung ginagawa nila Redon. Sabi nila Redon, mayroong hindi mapaliwanag kasi hindi niya pinapaliwanag eh. May unexplained wealth si BP Sara kasi hindi niya pinapaliwanag. Bakit na may papaliwanag sa'yo Redon? Yung salin niya. Bakit kinakailangang ipaliwanag? Ako tao ko sa gobyerno eh. Nagpapasa kami taon-taon ng salin. Bakit ako magpapaliwanag na manilagay ko sa salin? May kaso ba ako? Kasuhan nyo muna ako kung ano nilabag ko. Bago ko ipapaliwanag yan, meron bang mali kapag gawa ko ng salin? Ang problema nila,
nagbibigay sila ng konklusyon mula sa mga nakikita nila. Hindi namin kayang ipaliwanag kung paano yumaman si BP Sara. Kaya malamang may unexplained wealth siya. Ganun ba yun? Pucha, di pwede mo na pala. Halimbawa, may kapitbahay ka. Nung isang taon, walang kotse, walang mga TV. O ano ba yung mga nabibili? Walang mga kagamitan. Hindi konkreto ang bahay. Sa loob ng isang taon, nakapagpatayo ng bahay, nagkaroon ng kotse. Tapos, hindi kumikibo yung kapitbahay mo dahil pribado siyang citizen. Ayaw niya nakikialam ang kanyang mga kapitbahay. O pwede ko na bang ireklamo yung kapitbahay ko? Unexplained wealth? Malamang ito ay manduruga, magnanakaw siguro to kasi dati naman wala siyang ganyan. Nakukuha niyo po kung anong binibintang nila kay BP Sara? 2 dekada nakakaraan, eto lang ang yaman mo. Paano ka yumaman? Malamang magnanakaw ka. Ganyan po ang bintang nila sa pagnanakaw kay BP Sara. Kaya para maunawaan namin, pengi akong bank account, pengi akong ano. O ngayon, dahil sa mga kalokohan ninyo, tatakbo na si BP Sara sa Supreme Court. Wala naman pala kayong reklamo. Wala naman pala kayong ultimate facts. Kanina ko pa po sinasabi yung ultimate facts. Ito po ang pagkakaiba. Dalawa po yan eh. Ultimate facts at saka yung ginagawa po nila, conclusions of law. Conclusions of facts. Ang sabi ni BP Sara, wala naman kayong mga ultimate facts. Ano talaga yung nirereklamo ninyo? O, to cut the chase short, para po mapaikli, ibigay na po natin yung mga sagot ni BP Sara. Anong binintang nila? At ano ang hinahanap na ultimate facts ni BP Sara? Halimbawa, contract to kill. Diba? Direkta na. Kasi maganda to eh. Na kailangan malaman po natin yung sagot ni BP Sara mula po sa madaling unawain. Kasi po, nakikinig ako minsan sa mga abogado magpaliwanag. Dahil sanay na sanay sila sa pagpapaliwanag ng mga abogado. Akala nila ngayon, yung mga tao naiintindihan yung mga termino nilang pang-abogado. Dito po, pasisimplihin natin. Hindi po ako abogado. Pero pasisimplihin po natin yung mga nagaganap. Halimbawa po yung contract to kill, paulit-ulit to, di ba? Si BP Sara nag-hire ng isang assassin. Okay. Anong hinahanap anong sabi ni BP Sara? Walang ultimate facts. Bakit? Ito po ang ibig sabihin. Walang prueba. Meron po bang kinontratang assassin? Sino? 'Di ba? Saan naganap? Kailan? Kailan po kinontrata? Saan po? Ano pong patunay? Sino yan? Yan po ang kinakailangan para ma-establish mo na si BP Sara ay totoong nag-hire ng isang John Wick. Pero kung hindi mo kilala kung sino si John Wick, hindi mo alam kung saan naganap yung transaksyon, kung kailan, wala kang ultimate facts. Yun po ang ibig sabihin ng ultimate facts. Mamaya po kukontrahin po natin yan. Ngayon, sinasabi nila, hindi, nagsalita siya, nag-speech siya eh. Yun yung ultimate conclusion. Sa speech niya, ay hindi pala ultimate conclusion. Yun po yung conclusions of law. Dahil po sinabi niya, sa speech niya, na meron na siya nakausap, may conclusion sila, therefore, nag-hire siya ng assassin para ipatigok tong mga first lady, first family, tsaka yung pinsan niya. Nagkakaroon po sila ng konklusyon kahit wala pong ultimate facts.
nagrereklamo ka, kinakasuhan mo eh. Hindi po pwedeng, sinabi niya yun eh. Galit na galit nga siya, sinabi niya. Oh, 'di ba? Hindi po ubra yun. Kinakailangan patunayan mo na nag-hire talaga siya ng John Wick. Kung hindi mo mapapatunayan yan, wala kang ultimate facts. Ah, sige, tuloy natin. Ano pa? Exaggerated yung conclusion nila dahil siyempre galit na galit si BP Sara noon eh. 'Di ba? Misuse of confidential fund. Ano dapat? Dapat meron silang batayan, no? Duterte Defense noted that the law relevant joint circular do not prescribe specific time limitation. O yung specific time limitation nila. Yun yung sinasabi nila na ginastos ng 11 days. Meron po bang batas na bawal kang gumastos ng 11 days? Wala. So ano nilalabag na batas? Wala. Wala pala eh. Ginastos niya ng 11 days yung 125. Magpakita kayo ng batas na bawal gastusin yung 125 ng 11 days. Kung walang batas na bawal gumastos ng sabi nga ni BP Sara sa gobyerno kahit 1 bilyon kaya mong gumastos sa isang araw. Kumpara mo nga, what is 125 in 11 days? Pwede ka nga gumastos ng 1 bilyon. Ang tanong, may bawal ba yun? Hindi. So wala kang facts na nagsasabi na lumabag siya ng batas. Kasi wala siya nilalabag eh. Okay. So ang sinasabi niya na betrayal of public trust yung lintik na 11 days mo lang ginastos, utot nyo. Yan lang ang sagot ni BP Sara dyan. O syempre, yun ang interpretasyon ko sa sagot niya. Okay, allegation of unexplained wealth. Ito. Bribery. Okay, ito po. Erkamp argued that allegations should describe Department of Education officials lack evidence that any monetary gifts came directly from her. Sabay nagbigay sa'yo ng sobre. Di ba may sinabi na si BP Sara dyan kung kanino galing yan sobre? Inabot ni BP Sara sa'yo yung sobre? Ikalawa. Ito pa. Unexplained wealth daw ni BP Sara dahil sabi ni Ramil Madriaga. Tunog. Ang tanong, si Madriaga, hearsay lang yun eh. Wala naman nagpapatunay na sinabi ni Madriaga eh. Hearsay lang nang hindi ka panipaniwalang anong tawag kay Madriaga? Witness. Na isang witness na PDL. Yan. So sabi ng depensa, the defense, fair conclusion of facts and law, self-serving conjectures intended for fishing expedition. Fishing expedition lang lahat yan. Yung ginagawa nila kay BP Sara. Ito pa isa, contract to kill. Ay hindi, tapos na pala yan. Extrajudicial killings sa Davao Death Squad, di ba? Inakusahan din nila na pinuno ng Davao Death Squad si BP Sara. Okay. Yung bintang pa lang ay lahat yan naganap bago pa maging Vice President si BP Sara. O paano mo i-impeach bilang Vice President? Hindi pa natin sinasagot kung totoo ba yun o hindi Ano may sasama sa Vice President impeachment yung nangyari nung siya ay mayor pa lang ng Davao City? Ba? Okay. So wala po talagang katotoran tong mga to.
Kaya ang konklusyon po ng kanyang mga abogado mula po sa Fortune, Narbasa and Salazar Law Firm maintain that by failing to provide these ultimate facts, the complainants have left with nothing to answer. Wala naman pong sasagutin eh. Sumagot lang po sila para sabihin sa inyo na wala naman kayong ultimate facts na ibinibintang kay BP Sara kaya hindi po kayo karapat dapat sagutin. Sa madaling salita mga kapatid, eto po ang gagawin po nila. Halimbawa po yung laging sinasabi nito ni eto si Terry Ridon. Kinakailangan daw kasi hindi raw maipaliwanag yung 50 million wealth gap. Ano yung wealth gap na sinasabi mo? Yung dalawang dekada? Sinasabi niya kasi 2008 nung naging vice mayor si BP Sara. Pag naging vice mayor lang siya, doon lang siya magkakaroon ng salin eh. Mula 2008 hanggang 2026, may 50 million gap daw yung pera. Milyonaryo na si BP Sara noong 2008 eh. May negosyo sila. Imposible ba yun? Hindi ko maintindihan kung may 18 million ka na nun na asset, after 2 decades, naging 88 million, may negosyo na ba siya nun? May negosyo pa ba sila ngayon? Yung asawa niya hindi po involved sa gobyerno. Nagne-negosyo po. Meron po sila law firm. Ang laki nga ng utang ng chairman nyo eh. Di ba? Magkano ba utang nito ni Luistro? Magbayad ka muna, Luistro, ng utang bago mo usigin si BP Sara. Imaginein mo, Terry Ridon, si Luistro, 8 million yata utang. Isang tao, 8 million ng utang. Imagine nyo. Ang laki pala ng inaakit na pera niyang law firm na yan. Para magkautang si Luistro ng 8 million. Tapos kukwestiyonin mo, halagang 50 million lang. Isang tao nga, 8 million, kayang magkautang oh. Ganun kalaki yung... Di ako naniniwala rito kay Ridon. Kasi po ako, nakita ko po yan. Hindi lang naman po yung asset. Yung salin po, hindi lang po pera yan. Ang asset po, kasama po ang house and lot dyan. Hindi nyo po ba alam yun? Ako, ang house and lot ko, halimbawa, nung araw, 303,000 inutang ko sa Pag-ibig. Ngayon, milyon na yun. Hindi ko ibebenta yun ng yung bayat lupa ko na yun na hinulugan ko sa Pag-ibig ng 25 years. Nagkakalaga ng 303,000 noon. Hindi na po yun pwedeng 303,000 pa rin ngayon. After 25 years. Hindi ko yun ibebenta ng mababa sa 6 million. Yung bayat lupa ko na yun. Doon pa lang eh. Nakita nyo po, nagkaroon ako ng 6 million. Kung ilalagay ko ngayon yung worth nun, lalagay ko 6 million. Ano ang unexplained doon? 2 dekada na yung nakalipas. Mga bugok. Kung may pag-aari ng lupa yung mga yan, malaki na po ang lupa niyan. Tapos takang-taka ka, bakit nadagdagan ng hindi maipaliwanag daw? Bakit gusto mong malaman? Tagapagmana ka ba? Yung ginagawa kasi ni Redon, ayon nga kay Attorney Jing Paras, paghihiganti yan. Kasi napahiya siya. Tauhan niya ni Duterte. Binigyan ng trabaho. Ewan ko kung tungkol sa sa kahirapan. Puta, nagbiyahe sa buong mundo. Tinanggal ni Digong. Yan yun. Terry Ridon. Makapalang ilong mo. Kaya ka ganyan.
Pati Dolomite gusto mong ba't ayaw mo ituloy yung investigasyon sa Dolomite? Napahiya ka ba? Hindi ka pinayagan ng speaker? Nakakahiya kasi, di ba? Kutya, wala nang katuturan, Dolomite. Iimbestigahan mo yung Dolomite. O bit hindi mo ituloy yung investigasyon sa Dolomite nung mapahiya ka? Okay. Isa pang